chapter 11, verse 27 hanggang 29. Gawa o Acts, chapter 11, verse 27, verse 29. Ang sabi po sa 27, verse 27, na ang panahon niyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, dumating sa Antioquia. Ang Antioquia po isa din pong simbahan. Mayroon din pong mga alaga doon. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan Agabo. Si Agabo po, propeta po. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari yun noong kapanahonan ni Emperador Claudio. Sa 29 na pagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa nakayanan ng bawat isa. Nagpasya sila. Nagpasya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa nakayanan ng bawat isa. Amin po ba? Ano ba yung kaya mo? Nagpadala sila ng tulong sa mga mahihirap na kapatid sa Judea. Kasi nga, matinding tagutom o crisis. Tulad ngayon, nagmamahalan lahat. Lahat-lahat, apektado. Hanggat di natitigil yung gera na yan sa Middle East, hindi natin alam kung hanggang kailan abutin ang pagtaas ng mga bilihin. Amin po ba? So yung mga taga-Antioquia ay nagpasya na magdala ng tulong sa Judea. Para sa mga kapatid doon na nakaranas ng kahirapan. Kaya tinanong ko kayo kanina kung ano gusto nyo. Tumutulong ka o tinutulungan ka? Mas maganda yung maging motibo natin lagi, yung tumutulong tayo. Ayon sa ating nakayanan. I-desire lagi natin, ipanalangin lagi natin sa Diyos na maging blessing tayo, maging channel tayo ng blessing sa mga nangailangan. Lagi natin ipanalangin sa Diyos na, Lord, gamitin mo kami para sa mga nangailangan. Mas magaling yung tayo ginagamit ng Panginoon para sa mga nangailangan. So, pag nagpasya ka, doon lamang ang Diyos kikilos. Ang pagtulong kasi sa mga nangailangan, sa mga mahirap, yan ay puso ng Diyos. Puso ng Diyos. Dapat ang puso natin, puso din ng Panginoon. Amen? Ang puso natin, maging puso ng Diyos. May malasakit. May desire na tumulong. Ayon sa nakayanan ng bawat isa. Kung titingnan pa natin yung isang bahagi ng kasulatan, sa pangalang Korinto 9:10 hanggang 15. Pangalang Korinto chapter 9 verse
10 hanggang verse 15. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim. At tinapay na makakain. Ang siya rin nagbigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi pangtanim. Ang binhi binibigay para itanim. Sa kanila kasi ang financial, binhi. Sa kanila tinapay sa ating pagkain. Ang Diyos pareho ang nagbibigay noon. Ang Diyos din ang nagpapalago ng mga binhing yun. Siya din ang nagpapabunga ng mga binhing yun. Siya din ang nagbibigay ng sagana para makagawa tayo ng kabutihang loob. At sinabi ko, mas maganda yung may pattern tayo o halimbawa. Yung scripture, yung salita ng Diyos na sinusundan natin. Sa 11, pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, darami ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyong tulong na dalhin namin sa kanila. Ito yung karakter. Ibig sabihin ng karakter ugali ng mga Macedonia at Akaya na dapat tularan natin pagdating sa pagtulong sa mga mahirap na kapatid o kasama doon yung may mga sakit. Kasi ang hirap ng may sakit. Dapat may malasakit tayo. Hindi lang sinasabi, kundi isinasabuhay talaga. Kapag marami kang natulungan, darami din ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa tulong na yun. At ang tawag din po dyan, sa pagtulong ay paglilingkod. Ang paglingkod ninyong ito upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatugon ng kanilang pangailangan, kundi maging dahilan ng mag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Dapat ito yung ating buhay, tumulong. Kasi parang gulong lang yan. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba naman. Huwag mo sabihin lagi kang malakas. May pamilya ka. Kaya tumulong tayo. Magtanim tayo na magtanim. Magpakain tayo na magpakain. Amen? Kasi galing naman sa Diyos yung binhi. Hindi naman galing sa atin eh. Galing naman sa Diyos yung tinapay eh. Hindi naman galing sa atin eh. Siya nagbigay ng binhi. Kaya, manalangin tayo na manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng maraming binhi. Manalangin tayo na manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng maraming tinapay. Mas maraming binhi, mas maraming may tanim, mas maraming tinapay, mas maraming makain. At huwag maging makasarili. Huwag maging makasarili. Huwag maging madamot.
paglilingkod ang tawag doon sa kapatid. Kundi magiging dahilan pa na nag-uumapaw na pagpasalamat nila sa Diyos. Ito yung ating halimbawa. Yung buhay ng mga taga-Macedonia at Akaya. Kahit nakaranas sila ng kahirapan, paghihikaos, hindi man sila mayamang simbahan eh. Kaya lang, matatag ang kanang panampalataya sa Diyos. Ay naging kasangkapan sila ng Diyos para sa iba. Hindi man sila mayamang simbahan eh. Naghihirap nga, naghihikaos eh. Ngunit bukas ang palad sa pagbibigay. Kasi may nagturo sa kanila kung paano magbigay at tumulong. Amen po ba? Si Tito. Nakamanggagawa ni Pablo. Ang bukas palad ninyong pagbigay sa kanila at sa lahat ng siyang pagpatuloy na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Pag sinabing bukas ang palad, nakaganon. Nakaganon. Hindi nakaganon. Bukas ang palad. Hindi nakatikom ang palad. Bukas ang palad sa pagbibigay. Ang siyang lahat ang magpapatunay na patapat niyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Ito'y pagsunod sa Panginoon. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Yung mga tinutulungan, nagpupuri sa Diyos. At buong pagmamahal nila kayong ipanalangin. Dapat yung mga tinutulungan, ipag-pray nyo kami. Ipag-pray nyo yung mga tumutulong. Lalong pagpalain ng Diyos. Amin po ba? Ipag-pray natin itong ministry ito na lalong makatulong sa marami. Kasi mahalaga ang panalangin ng bawat isa. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos. Nung tumanggap ka ba, nagpasalamat ka ba sa Diyos? O wala malang narinig si Lord na salamat, Panginoon. Pag tumatanggap ka, magpasalamat ka sa Diyos. Ugaliin mo maging mapagpasalamat. Maliit man yan, malaki man yan. Ugaliin mo maging mapagpasalamat sa Diyos. Kahit di ka na magpasalamat sa tao. Magpupuri sila sa Diyos. Dahil sa tulong sa kanila. At buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Buong pagmamahal na ipapanalangin, yung mga tumutulong. Dapat ganun, dapat yung mga tinutulungan, ipinapanalangin yung mga tumutulong. Amin po ba? Ugaliin nyo na ipag-pray nyo yung mga tumutulong. Dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Sa 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay ang ending pagpapasalamat o ang dulo pagpapasalamat. Dahil sa kaloob ng Diyos na walang kapantay. Sa Diyos lagi ang papuri. Sa Diyos lagi ibigay ang pasalamat. Amin po ba? Huwag kang mamamadali kasi lahat yan tinitingnan natin. Huwag kang magmamadali. Magtanim ka lang muna. Kasi ang Diyos na nagbibigay ng binihing patanim. Pag nakatanggap ka ng bini, itanim mo na itanim.
Pag nakatanggap ka ng tinapay, kumain ka ng kumain. At magpakain ka rin. Hindi yan para sa'yo lang. Yung binhi na yan, na binibigay ng Diyos, yung tinapay na binibigay ng Diyos, hindi yan para sa atin lang. Hindi para sa lahat. Yan dapat ang puso natin. Ang puso dapat natin, puso ng Diyos. Hindi puso ng saging. Amen. Ginagawa yan. Hindi yan naging isyo. Yung pagtatanim mo, yung pagbigay mo ng tinapay, hindi isyo yan. Kundi sundin mo na lang yung scripture, sundin mo na lang yung salita ng Diyos. Kasi ikaw din naman mag-aanin yan. Matuto tayo lahat magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating tinatanggap. Huwag tanggap lang. Ipanalangin mo yung nagbibigay sa iyo. Ipagpasalamat mo sa Diyos dahil ikaw ay tumanggap. Amin po ba? Matuto kang magpasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Kasi kung hindi gagawin ng Diyos sa puso natin yan, hindi natin magawang magtulong. At kung hindi kayo tuturuan, ano alam nyo? Wala, sarili nyo lang alam nyo. Kapag dating ng crisis, ang tao naghahanda lang para sa sarili niya. Nagtatago ng pera, paihanda lang sa sarili. Pero yung mga taga Antioquia, Macedonia, ay tumulong sa mga nangailangan, sa mga mahirap ng kapatid. Pero sa Roma 15 verse 25-27. Roma 15, 25-27. Sabi ni Pablo, ngunit ngayon pupunta ako sa Jerusalem. Saan nandoon yung mga Hudyo upang dalhin ang tulong ng mga kapatid roon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at Akaya. Number 1 tong Macedonia at Akaya pagdating sa pagbibigay, pagtulong. Ito yung simbahang naghihikahos, mahirap. Palang Korinto 8. Palang Korinto 8, magbabasa yun doon. Mahirap na simbahan, naghihikahos. Ngunit bukas ang palad sa pagtulong. Na magpadala ng tulong sa mga mahirap na kapatid sa Jerusalem. Kasama dyan yung may mga karamdaman. Yan kasi ang puso ng Diyos. Tumulong sa mga mahirap na kapatid. Manlugod din ang ginawa yun. At talaga namang dapat nilang gawin. Dahil ang mga hintil ay nakabagi ng pagpapalang espiritual na mga Hudyo. Ang Macedonia at Akaya, ito'y hintil tulad natin yung hintil din. Hindi tayo Hudyo. Tayo yung mga hintil. Dahil galing sa mga Hudyo ang kaligtasan. Sila ang nagpakilala sa mga hintil tungkol kay Christ. Tungkol sa kaligtasan. Kailang pagtanaw ng utang ng loob, espiritual, dala ng mga Hudyo. At gumanti sila ng material na bagay. Marapat lamang nilang bahaginan ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapalang material. Amen. Amen ba ba? I rebuke. In Jesus' name.
Amen po ba? Kapag tumanggap ka ng spiritual na bagay, sa Galatia chapter 6, verse 6, yung nagtuturo ng salita dapat binabahagi na ng pagpala, magandang bagay na mga tinuturuan. Yung mga Hudyo ang nagturo sa kanila ng kaligtasan, panampalataya, ay yung mga hintil na taga-Macedonia at Akaya ay nagbalik ng pagpalang material. Yung tinuturoan, sabi sa Galatia chapter 6, verse 6, dapat bahaginan na magandang bagay ng tinuturoan. Kasi spiritual yung tinuturo eh. Bahaginan mo yung nagtuturo sa ng material na bagay. Amen. Amen po ba? Yan ay pagsunod sa Holy Spirit. Awa ba natin? Yung nagtuturo, bahagi na ng magandang bagay ng tinuturuan. Kasi tinuruan ka ng kaligtasan mo. Tinuruan ka ng panampalataya. Pagsunod sa Diyos, katapatan sa Diyos. Bahagi na mo rin siya ng material ng pagpapala. Tulad ng mga Hudyo, na nagdala ng kaligtasan sa mga hintil. At yung mga hintil naman, ay nagbigay din ng material na bagay sa mga Hudyo. Amen po ba? Kapag naintindihan mo salitang kaligtasan, hindi yung kayang tumbasan na kahit ano. Buhay na wala hanggan, hindi kayang tumbasan ng kahit ano yon, kahit na ng material na bagay sa mundong ibabaw. Hindi kayang tumbasan. Amen po ba? Kapag nasigurado mo na ang iyong kaligtasan, hindi kayang bayaran yan ng pera. Hindi kayang bayaran ng material na bagay. Kaya dapat siguraduhin natin yung ating kaligtasan. Dapat alam nyo yung mga chapter o verse kung ano, kung paano ang katiyakan nyo sa kaligtasan. Kung kayo umupo sa mga Bible study at pinakinggan nyo yan, doon umpisan pagturo yan, umpisan pagturo, kaligtasan. Lagi nyo basahin, lagi nyo isulat, pamatandaan nyo. Kapag may nagtanong sa'yo, ligtas ka ba? Hindi yung nakanganga ka. Wala kang masasabi. Kasi hindi mo naintindihan yung inaaral sa'yo. Amen ba ba? Kaya pag tinanong, ligtas ka ba kapatid? Amen, yung may alam, yung walang alam, nga. Dapat alam niyo yung mga chapter at saka verse ng inyong katiyakan. Katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kasi tinuturo yan sa panimulaing aral, sa mga Bible study. Dapat tinatandaan nyo yan. Kasi napaka-importante ng kaligtasan natin. Kasiguraduhan ang ating buhay. Amen po ba? Napaka-importante niyan. Yung pagtanggap kay Jesus Christ, pagsampalataya kay Jesus Christ, dapat alam mo yan. Kasi lahat ng tao hindi anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos sa paniniwala ng iba. Lahat ng tao pasok sa langit, hindi lahat ng tao pasok sa langit. Kailangan mo na tanggapin mo si Jesus Christ, sumampalataya ka sa Kanya, pabibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kailangan sumampalataya ka sa Kanya para bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amin po ba? Kaya ka magbasa ng Bible. At dapat kahit binabasa mo yan, may magturo pa rin sa'yo.
Kaya mahalaga yung pastor, mahalaga yung mga leader na nagtuturo sa'yo. Para maintindihan mo yung assurance mo, yung kasiguraduhan mo sa langit. Bago man tayo kukunin ng Lord, dapat nakasigurado ka. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Pag namatay ka ba, sigurado ba langit ang punta mo? Baka hindi mo pa alam, baka punong-puno ka pa ng mga bisyo. Yung bisyo mo na yan, pahirapan mo pamilya mo dyan pagdating ng huling araw, sisingilin ka dyan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ako dati mabisyo din, pero inalis ko. Kasi may takot ako sa Diyos. Yung mga tao walang takot sa Diyos, patuloy yan nagbisyo. Sayang ang pagsunod mo. Sumusunod ka lang din naman, bakit di mo gawing 100% ng pagsunod mo? Amin po ba? Hindi ako naniwala na hindi mo kayang iwanan yan. Dahil kung gusto mo talaga sumunod sa Lord, kaya mong iwanan yan. Kaya mong itakwil yan. Kasi templo tayo ng Holy Spirit. Tahanan tayo ng Diyos. At yung katawan mo na, hindi mo yan pag-aari. Yan ang pag-aari ng Diyos. Kung nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Tandaan niyo yan. Ang pahirapan mo doon pambina pag siningil ka na ng Panginoon. Pag naglalagay ka ng lason sa katawan mo. Amen mo ba? Bato-bato sa langit at tatamaan, huwag magalit. Magmamalasakit sa inyong kaluluwa. Sumusunod ka lang din naman, gawin mo ng 100% pagsunod. Huwag yung hap-hap kalahati. Kalahati kay Satanas, kalahati sa Diyos. Walang ganon. Hindi ka pwede mag-neutral. Neutral. Pumili ka doon sa dalawa. Sa Diyos ba o sa kasalanan? Sa Diyos, ang Diyos ang piliin mo. Para mabuhay ka. Ba't ba tayo nakarating doon? Sa mahirap ng mga kapatid, tumulong. Kasama doon yung may mga sakit. Yung mga dapat tulungan. Kaya nga tayo, pinatatanim tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng binibigyan tayo ng tinapay para makapagtanim na magtanim, at kumain ng kumain, at magpakain din tayo. Huwag mo suluhin yung huwag mo suluhin yung tinapay. Hindi yan binigay para sarilinin. Huwag maging madamot, huwag maging makasarili. Tindahan niyo yung bansa natin. Kapag makasarili ang isang tao, naghihirap yung marami. Kapag sakim ang isang tao, naghihirap yung marami. Kapag madamot ang isang tao, naghihirap ang marami. Hindi umuunlad, lumalago ang ekonomiya ng isang bansang makasarili. Maging sa loob ng church, hindi tayo unlad kung makasarili tayo. Amin po ba? Hindi umuunlad ang isang bansa pag makasarili ang namumuno. Maging sa church, pag makasarili tayo, hindi tayo unlad. Uunlad lamang yan kung maging giver ang bawat isa. Kung may pag-ibig ang bawat isa. So yun yung karakter ng Macedonia. Tumulong sa mga kapatid na mahirap. Dahil silang mga hintil ay nakabagi ng pagpalang espiritual ng mga Hudyo. Kaya, nagbalik sila ng material na bagay sa mga Hudyo. Pumunta sa Jerusalem si Paul, padalhin yung tulong ng Macedonia at Akaya. Amin mo ba? Kaya ugaliin natin na maging channel tayo ng blessing. Mag-ambag tayo. Mag-share tayo ayon sa nakayanan natin. Amen pa ba?
Bukod po dito yung ikapo ha, ang ikapo po sa bahay po yan nakadireksyon at handog. Sa bahay ng Diyos, ang ikapo at handog nakadireksyon. Po yung ambagan na yan, pagtulong po ang purpose niyan, yung direksyon, iba po yung direksyon ng ambagan ayon sa kaya ng bawat sa. Dapat makita po yun. Yung inyong ikapo at handog, sa bahay po nakadireksyon yan, nakadesignate. Amin po ba? Malinaw po ang direksyon ng ikapo at handog sa bahay ng Diyos. Yung ambagan na yon para doon sa mga nangailangan. At saka yung inyong ikapo, huwag po yung ambag sa patayan. Kasi bawal ng Biblia yan. Kasi ang ikapo, para sa buhay, hindi para sa patay. Amin po ba? Yung handog, para sa buhay, hindi para sa patay. Huwag niyong paghalo-haluin na parang halo-halo. Dapat may karunungan kayo kung paano gamitin yung inyong pinansyal. Iba yung direksyon na ikapotandog sa bahay ng Diyos. Yung direksyon na ambagan na yun ay sa kayanan ng bawat sa ay sa pagtulong sa mga mahirap na kapatid. Kasama yung may sakit. Dapat ganun yung ating malasakit. Dapat mapagmalasakit tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo sa Diyos na tayo gamitin niyang alunod para sa mga nangailangan. Dapat yung compassion natin. Sa Galatians chapter 6, verse 9 hanggang 10. Galatians chapter 6, verse 9 hanggang 10. At huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo susuko. Huwag daw po magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti na may sakripisyo, nakikita ng Diyos, may gantimpala yan mula sa Diyos. Yung paggawa ng mabuti na may sacrifice, sakripisyo ay nakikita ng Diyos at may gantimpala mula sa Panginoon. Amin po ba? Amen. Huwag susuko. Kaya nga, basta't may pagkataon, ay gumawa tayo mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa panampalataya. Lalo na sa mga kapatid sa panampalataya. Gumawa ng mabuti. Binabalikan natin yung mga aral natin. Papakita natin yung direksyon natin. Amin po ba? Ang maganda, mayroon tayong halimbawa. Yung mga naunang tao sa atin. Na dapat natin sundan. Kaysa wala tayong halimbawa na sinusundan. Dapat mayroon tayong halimbawang sinusundan. Tulad ng mga taga-Galasya. Taga-Macedonia at Akaya. Taga-Antioquia. Kasi itong Antioquia, padala ang tulong sa Jerusalem, sa Judea. Hindi nila ito magawa kung wala ang puso ng Diyos sa kanila. Yung taga-Macedonia at Akaya, hindi nila ito magawa kung hindi sila pinangunahan ng Diyos. Alam niyo nang wala pa tayong aral na napakinggan, puro sarili iniisip natin. Wala tayong pusong tumulong sa mga nangailangan. Kasi mahal ng Diyos ang mga mahirap. Alam niyo ba na gutom ang mayaman kung walang mahirap? Gutom ang mayaman kung walang mahirap. Sino ang pupunta sa dagat para mangisda? Mahirap. Sino ang tatanim na palay? Mahirap. Nagtatanim ng balingoy, kamuti, saging. Mahirap. Nagbabantay ng farm. Mahirap.
naglilinis ng Puso Negro, mahirap. Kung mayaman ka, maglilinis ka ba ng Puso Negro? Kaya mo bang gawin yung mayaman? Maglinis ka ng Puso Negro? Yung hindi kayang gawin ng mayaman, nagawa ng mahirap. Balance lang ang Panginoon. May mayaman, may mahirap. Dahil kung wala ang mahirap, gutom din ang mayaman. Wala siyang uutusan. Pero parehas yan, mahal ng Diyos. Mayaman at mahirap. Sino magtatrabaho sa pabrika? Sa kumpanya? Ang mayaman, magtatrabaho ba doon? Kung lahat tayo mayaman, tingnan nyo, magtatanim pa ba tayo ng palay kung lahat tayo mayaman? Baka lahat tayo magmamando na lang. Wala na magtatrabaho pag mayaman tayo lahat. Niwala ba kayo doon? Pag tayong lahat ay mayaman, walang mahirap. Walang magtatanim ng saging. Magtatanim ng kamote, ng balinghoy, ng palay. Kaya nga may mahirap eh. At may mayaman. Lucas 14, verse 12 hanggang 14. Lucas 14, verse 12 hanggang 14. Verse 14. Sinabi naman ni Jesus na nag-aanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng salo-salo o kainan, salo-salo kainan, huwag ang iyong kaibigan, mga kapatid, o kamag-anak, o mayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila. Sa gayon, ay nasuklian ang ginawa mo. Kasi anyayahan mo sila, anyayahan ka rin nila. Pakainin mo sila, pakainin ka rin nila. Gantihan na kayo. Anong nagawa natin na higit sa iba? Wala. Kasi yung ginawa mo, gagawin din sa'yo. Pinakain mo sila, kapakainin ka rin nila. O ito sabi ng Panginoon. Subalit kapag ikaw ay naghahanda ng salo-salo o nagpapakain ka, ayayahan mo ang mga mahirap. Ayayahan mo yung mga lumpo. Ayayahan mo yung mga pilay. Ayayahan mo yung mga bulag. Amin po ba? Yung ating kaibigan at kapatid, mga kamag-anak, mayamang kaibigan, isipirit na lang natin. Hindi man pwedeng babaliwalain natin sila. Isipirit natin. Isipirit din natin yung mahirap. Lumpo at pilay. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Kasi, hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagbuhay sa mga matuwid. Kasi tayo lahat mamamatay. Kung matuwid ka, ginawa mo yung bahagi na itinuturo ng Panginoon, yung mahirap, lumpo, pilay, bulag, na hindi makaganti sa iyo. At ang Diyos ang magbigay sa iyo ng gantimpala sa iyong ginawa. Matuwid. Sila tayo mamatay. Ngunit dapat mamatay tayong matuwid. Amen po ba? Amen. Mamatay kang matuwid. Yung hindi makaganti sa iyo, yun ang pakainin mo. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, magpapakain tayo ng mahirap, lumpo at pilay. Araw at gabi. Amin mo ba? Kasi may kaugnayan nito sa ating buhay na walang hanggan. May itong kaugnayan sa buhay na walang hanggan. Ang gusto na Lord, pag nagpapakain tayo, nagpabigay ng salo-salo, handa ng salo-salo, ipakain natin sa mahirap. Lumpo, penet bulag. Ito yung puso ko. Pwede ko nga magkaroon tayo ng shelter. Shelter. Para sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. At kapag binigyan tayo ng Lord nito,
Magbibigay din siya ng tao din na makatuwang natin, mapagmalasakit din. Sa palibot natin. Magpadala siya ng mga taong may malasakit. May compassion sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Yung hindi ka kayang gantihan sa ginawa mo. Kasi ang Diyos ang gaganti sa iyo. Ang Diyos ang bigay ng papala sa iyo sa muling pagbuhay sa mga matuwid. Amen po ba? Ito yung pinagawa ni Lord. Sa Kawikaan 22 verse 9, ang mahirap bahagi na mo ng pagkain, tiyak, ikaw ay pagpapalain. Ibig sabihin ng tiyak, sigurado. Bahagi na mo daw ng pagkain ng mahirap, tiyak na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Minsan hindi ito nakikita ng mga tao. Ang kalooban ng Diyos hindi nakikita ng maraming tao. Dapat makita ito ng church. Sino ba gusto pagpalain ng Diyos? Taas nga pong kamay. Nahiya kayong magtaas ng kamay? Taas ang kamay yung gusto pagpalain ng Diyos. Amen. Bahagi na mo ng pagkain ng mahirap. Tiyak, o ibig sabihin ng tiyak, sigurado na ikaw ay pagpapalain. Pagpalain ka ng Diyos. Kasi hindi makaganti sa iyo yun eh. Ang Diyos ang gaganti sa iyo ng iyong ginawa. Kaya desire natin na tayong lahat ay maging blessing. Maging alunod ng Panginoon para sa mga mahirap. Amen. Amen po ba? Huwag mo lagi sabihin na mahirap ka. Hindi mo kilala ang Diyos kapag sinabi mo mahirap ka. Hindi mo tunay na kilala ang Diyos. Dahil si Jesus na parito para magdala ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, abundant blessing. Kasaganaan. Kapag ikaw sasabi mahirap ka, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Hindi mo alam na parito si Jesus. Dalawang buhay yon, buhay sa langit at buhay na masaganang lubos. Ibig sabihin kasaganaan. Dapat lagi mo dinideclare yon. Lagi mo dapat ipinapahayag ang salita ng Diyos. Sa Galatia 3:14, nangako ang Diyos kay Abraham na ang mga hintil tayo, na makamit ang pagpapalang, ang mga blessing na yun. Sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus at ang Holy Spirit na ipangako, makamit sa pamagitan ng pananalig. Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos kung sinasabi mo mahirap ka. Sabi ito yung mahirap, taas ang kamay. Mayaman, taas ang kamay. I-declare mo ang salita ng Diyos, mayaman ka. Huwag mo itatak sa isip mo na mahirap ka dahil anak ka ng Diyos. Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos kung sinasabi mo mahirap ka. Dapat malakas ang loob mo, Lord, mayaman ako dahil anak mo ako. Hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos pag ganun ka. Nakalak ang isip mo. Nakasarado ang isip mo. Sino yung mayaman dito? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas ang kamay, mahirap ka ba? Sabi, mahirap ako sa daga. Hindi mahirap ang daga. Maraming kinakain ng daga. Mahirap ako sa daga, sabi nila. Ay, hindi mahirap ang daga. Maraming pagkain ng daga. Baka ikaw lang isip mo, wala kang alam. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, lagi mong bigkasin, mahirap ako. Puro ka daing, puro ka negatibo. Kapag wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi man agad-agad yan, pagpalain ka.
Mag-pray ka lang na mag-pray. Kasapos mag-pray, gumawa ka ng gumawa. Hindi pwedeng prayer lang, walang gawa. Simple, magtatabaho ka rin. Gumawa ka rin. Hindi rin pwedeng gumawa ka ng gumawa na wala kang prayer. Sasala ang direksyon mo. Mamamali ang direksyon mo pag gawa ka ng gawa, walang prayer. Kasi ang prayer, ginagayad ka nito sa tama. Tinatama ang direksyon mo ng panalangin. Amen po ba? Amen. Sa gawa, chapter 4, verse 32. Ibig sabihin ng gawa, Acts 4, verse 32. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng manampalataya at di tinuring ni naman na sarili ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Walang makasarili nung time na yun. Isa sila sa panalangin, isa sila sa pagpatuto tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, isa ka ng ari-arian, walang madamot, walang makasarili. Yung madamot sa namatay. Pinatay ng Diyos kasi mapag-imbot. Pumanampalataya din yung dalawang yung kailangan nung makatanggap ng pilihan ng lupa, nagbago isip. Pinasok ng kasakiman. Pinasok ng pag-iimbot. At pinatay sila ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos yung time na yun, napakainit ng mananampalataya. Revival sila. Ayaw ng Diyos ng sakim, mapag-imbot. Amen po ba? Ibig sabihin na pag-iimbot, pinag-interesa mo yung mga bagay sa hindi sa'yo. Ikinumit nila ka ng pinagbilan ng lupa, ngunit nung matanggap nila pinag-interesan na. Ikinumit nila rin. Hindi sila tumupad sa pangako sa Diyos. Kaya pinatay sila ng Panginoon. Para silang nabuwal na mag-asawa. Si Ananias sa kasapian, sa Acts chapter 5. Pag nangako ka sa Diyos, taparin mo. Amen po ba? Kasi kasalanan sa Diyos, nangako ka tapos di mo tinutupad. At di tinuring ni naman na sarili ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Iisang ka lang damdamin, isang ka lang isipan. Sa King James Version, isang ka lang puso, isang ka lang kaluluwa. Sa magandang balita Biblia, isang ka lang damdamin, isang ka lang isipan. Sa King James Version, sa malalim na salin, isang ka lang puso at kaluluwa. Naintindihan nila na bawat okasyon, bawat gawain ay nagkaisa sa damdamin at isipan. Pag Martes tayo, may gastusin. Pag Merkules, may gastusin. Pag Huwebes, may gastusin. Pag Biyernes, may gastusin. Pag Sabado, mayroon. Pag Linggo, mayroon. Yung kainan na yan, mayroong gastusin dyan. Kaya para hindi ka maging sakim sa pera, dapat gastusin mo lahat sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Hindi masama ang mag-savings. Sa langit. Sabi ng Lord, huwag tayong magtipon ng kayaman sa lupa. Sa langit tayo magtipon. Pwede rin masama ang mag-savings para sa kinabukasan ng pamilya. Mag-savings kayo. Kaya lang yung para sa Diyos, ibigay niyo ang para sa Diyos. Kasi mahiya ka sa Lord pagdating ng takdang panahon ng paghukom. Pag kinuha ng Lord ang buhay mo, alam ng Diyos na naging madamot ka, naging sakim ka, naging mapag-imbot ka, naging makasarili ka. Ang bansang makasarili, walang pag-unlad. Ang church na makasarili, walang pag-unlad. Dapat lahat tayo mapagbigay ang ating nakayanan. Ililinaw ko lang po, iba po yung direksyon ng ambaga na yun sa mga kapatid na mayroon.
Yung po ay ambagan para sa may mga sakit sa pangailangan ng mga iglesia. Iba naman po yung ikapo. Ang ikapo po at handog sa bahay po ng Diyos sa kadireksyon niya. Amen po ba? Ilinaw ko lang po. Huwag niyo inyo ikapo tapos iambag niyo doon. Yan po ay para sa buhay. Sa mga naglilingkod sa templo ng Panginoon. May bahagi po sila kasi nagpapagal sila. Ang nagtuturo dapat bahagi na ng magandang bagay ng tinutuan. Galatia chapter 6, verse 6. Huwag niyo pong ialis sa isip niyo yun. Kasi blessing po sila, blessing po ako sa inyo. Kasi tinuturo ko sa inyo ang kaligtasan. Tinuturo ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Tinuturo ko sa inyo ang panampalataya. Ang kasiguraduhan sa buhay. Hindi po kaya bayaran ng pera yun. Spiritual. Ang nagtatanim ng spiritual, dapat bahaginan din ng mga tinatamnan ng material na bagay. Biblical po yun. Huwag ka na maging mahina doon sa bagay na, huwag ka na patisod-tisod doon sa mga bagay na, maging totoo ka. Amen po ba? Sundin mo na lang yung salita ng Diyos para pagpalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, yung salitang nagkaisa, nagkasama, magkatuwang, biblical din po yun. Mas maganda yung nakakaisa tayo, magkasama tayo, magkatuwang tayo sa lahat ng bagay. Sa mga gastusin, sa mga responsibility. Yung ambag mo, malaking tulong po yun. Yung share mo, malaking bagay po yun. Hindi mabuo ang 100 kung walang minti. Hindi mabuo ang 1,000 kung walang 100. 90 lang yun. 900 lang yun kapag walang 100. Pag 100 naman ay walang 20, 80 lang din yun. Amin po ba? Ay yung ambag na mawasa ay mahalaga. Malinaw po ba, mga kapatid? Huwag kang papatay-patay. Kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil pag hindi mo sa kilala, puro kadaing, mahirap ako sa daga. Hindi, ang daga, mayaman ang daga. Maraming pagkain ng daga. At hindi ka mahirap kung alam mo lang ang salita ng Diyos at ginagawa mo. Amen po. Pagkatapos kang mag-pray, gumawa ka. Huwag puro prayer lang. Dapat may kasama ding paggawa. Amen po ba? Mag-pray ka sa bahiga. Eh, walang mangyari doon. Puro prayer, puro higa. Sabay tulog. Pag-ising mo, akala mo bibigyan ka ng Diyos? Simple gagawa ka rin. Para kita ng Diyos iyong sakripisyo. Amen po ba? Naging ganap ang panampalatayang may kasamang gawa. Tulad ni Abraham, na makalakip ang kanyang panampalataya at gawa. Kaya naging ganap ang kanyang panampalataya sa kanyang gawa. Amen. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Father, I pray sa pangalan po ni Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, pagpalain mo salita mo sa mga ito. Maging blessing tayo, Lord. Bigyan mo kami ng maraming binhi, maraming tinapay, maraming pang-alay, maraming panghandog. Dahil alam namin,
na sa panahon ito ay may crisis. Ngunit ikaw ang Diyos ang nagbigay ng tinapay. At kayang-kaya mo kaming pasagarain sa lahat ng bagay. Higit pa sa pangalanan upang sumagana kami sa mabuting gawa. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo ng panahon. Naparito ka para magdala ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Abundant blessing. Kasaganaan. John 10:10. Kiniklaim din po namin ang pangako mo kay Abraham. Nala sa 3 verse 14. Na makamit na mahintil ang pagpapala, ang mga blessing. Sa pamagitan ng pananalig kay Jesus. At ang hulit-pit na pangako mo, makamit din sa pamagitan ng pananalig sa Diyos. Salamat, Lord. Sa mga salita mo na aming napakinggan sa mga ito. Maging channel ng blessing ang ministry ito. At pinagkatiwala mo sa amin, maging daluyan mo kami ng alunod para sa mga tao na nangailangan. Salamat po. Sa iyo namin binabalik ang papuri, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen.